Pagkatapos ko ngang prituhin yung isda na to dito sa antik natin na kawali, naisip ko agad mabibitin tayo dito mga idol kung ito lang yung kakainin natin. Kaya pumunta na ako dito sa tanim nating gulay at napansin ko nga itong kalabasa mga idol na may mga bulaklak na. At yung iba nga dito mga idol sayang lang kasi nabubulok na o nasisira na yung mga bulaklak. Kaya pinili ko na dito kung ano yung lalaki at babae. Sa bulaklak kasi ng kalabasa mga idol mayroong babae o lalaki yan. Yung babae yun yung mamumunga o mabubuo yung bunga tulad nito mga idol. At yung lalaki mga idol mabubulok lang yan. Kaya yan yung pipiliin natin, yan yung gugulayin natin ngayong araw mga idol. Tulad nito mga idol, nakikita nyo yung sa loob medyo bumubuka. Yan yung babae, yan yung mabubuo mga idol. At yung lalaki mga idol, yung mukhang patulis ba yung loob. Yung iba dito mga idol na yan talaga nasisira na kaya pinupulot pa rin natin yung pwede pa mga idol. Kayo mga idol, nakatikim na ba kayo ng gulay na bulaklak ng kalabasa? Isang comment nga dyan. Siyempre naka-ready na rin dito yung malunggay natin. At hinugasan ko na nga itong mga bulaklak bago lutuin mga idol. Hinugasan ko na nga ito sa improvise nating gripo. Ayan, kung nakakita nyo yung gripo natin, gamit lang ang balde. Gawa lang natin yan mga idol. Improvise na gripo. At least hindi tayo mahirapan maghugas ng plato o kung ano po yung kailangan natin hugasan dito. At nang matapos na natin hugasan mga idol, ayan, naka-ready na yung malunggay natin, yung bulaklak ng kalabasa, pritong isda, at siyempre yung pangsahog, kaya iginisa ko na ito. Dito na rin natin igigisa yan sa ginamit nating mantika kanina sa pagprito ng isda, sayang naman pag itapon yan. Pagkatapos natin gisahin yung mga pangsahog mga idol, ipinatong ko na yung pritong isda dito sa itaas, tapos itong mga bulaklak ng kalabasa. Lagyan na natin ng tubig yung mga idol para may pangsabaw tayo, takpan saglit, at nang kumulo na, ito na yung itsura at lalagyan na natin ng malunggay yan, dagdag pampahilti dito sa pagkain natin ngayong araw. At nang maluto na nga mga idol, simple kakain na tayo dito, tayo kukuha ng lakas ng katawan para sa trabaho natin ngayong araw mga idol. Kailangan muna ng laman ng tiyan bago tayo magtrabaho para may panglaban tayo sa hamon ngayong araw. At nang matapos nga natin kumain mga idol, iniligpit ko na itong mga plato natin at isinuot itong eye protection natin. Kailangan natin proteksyonan yung mata natin mga idol kasi dito tayo magtatrabaho. Babalikan natin yung hindi natin natapos na trabaho dito sa likod at sa gilid ng bahay mga idol. Yung haligi ng munting tahanan natin, yung isinsinsil natin mga idol, kailangan natin sinsilin yan para mapinising natin mga idol, para kumapit lalo yung simento dyan pag mapinising na natin. Meron nga pala tayong 8 haligi dito mga idol. Sa labas lang yan ha, wala pa yung sa loob. Yan yung sinsilin natin mga idol. Siyempre hindi pa kabilang yung mga beam dyan, yung nasa taas ba na buhos na simento, kailangan din natin sinsilin yan mga idol para nga sa finishing natin. Mahirap din talaga magpatayo ng sariling bahay mga idol, pero hindi tayo susuko dyan. Kaya hanggang dito na lang muna yung video natin mga idol at tayo'y magtatrabaho muna mga idol para sa pinapangarap nating munting tahanan. Kaya bago tayo magtatapos, babatiin ko muna kayo ng isang magandang araw. God bless all mga idol. Ingat po tayo palagi para na rin sa pamilya natin.